Ngayong nakauwi na ng bansa mula the Netherlands si Vice President Sara Duterte, dapat na raw niyang paghandaan ang kanyang impeachment trial at sagutin ang humahabang listahan daw ng mga tumanggap umano ng kanyang confidential funds. Hindi na kasi natutuwa ang ilang mga kongresista sa paggamit ng mga pekeng pangalan. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Siyempre, probinsya ka. Apay kasjay, sasabihin nila. Apay kasjay, bakit ganun? Nyamatan, bakit ganun? Bakit? Ilocano sila, siyempre. Sabi ko, ganyan din yung tanong ko. Ganito raw ang kalimitang tanong kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng mga ordinaryong tao sa naglalabasang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. May dumagdag na naman kasing pangalan sa listahan pero walang birth, marriage at death record sa PSA. 3 ang may pangalang Fiona na magkakaiba lang ng spelling at apelyido, habang ang iba katunog na mga sikat na personalidad. Aabot sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ang natanggap umano ng 1,992 na recipient. Sa naturang bilang, 670 lang ang may birth certificate, 536 ang mayroong marriage records at 399 lang ang mayroong death records. Hinala ni Ortega, tila nakaugalian ng ganito ang ginagawa sa confidential funds. Tingin ko, sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Dahil hindi na ipaliwanag sa mga pagdinig na isinagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung paano nagasta ang confidential funds, umaasa ang mga kongresista na maipapaliwanag ito sa impeachment trial. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.